Ang mga halaman ay nagbibigay ng iba't ibang mga benepisyo sa tao at popular sa loob ng mahabang panahon. Ang mga ito ay nag-aalis ng stress at nagpapagaan ng pakiramdam. Ang mga pag-aaral naman ng NASA ay nagpapatunay na ang ilang mga halaman ay maaaring maglinis sa hangin sa loob ng bahay. Bukod sa mga benepisyo sa kalusugan at kagalingan, ang ilang mga halaman ay pinaniniwalaan na swerte. Ang mga halamang pampaswerte ay lalo nang sikat sa panahon ng Chinese New Year. Dito, ang mga pinaniniwalaang swerteng halaman ay nagiging regalo para sa kasaganahan at kayamanan. Naghahanap ka man ng halaman para sa housewarming o nagnanais ng magandang kapalaran, ang mga lucky plants na ito ay para sa iyo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Narito ang 12 halaman na nauugnay sa swerte. Ito ay tig-isa para sa bawat buwan ng taon. Una, ang money tree o ang Pachira aquatica. Ito ay nasa anyo ng 5 o 8 halaman na pinagsama-sama upang bumuo ng isang puno. Ang 8 ay isang maswerteng numero sa mga Chinese at Japanese, habang ang 5 ay kumakatawan sa 5 elemento ng feng shui: lupa, hangin, apoy, tubig at metal. Ang mga money tree ay maaaring magkaroon ng alinman sa berde o sari-saring dahon, ngunit nangangailangan ng parehong pangangalaga. Pangalawa, ang lucky bamboo o Dracaena sanderiana ay hindi talaga kawayan o mais. Ito ay itinuturing na maswerte dahil ito ay napakatibay. Maaari itong mabuhay sa labas o sa loob ng bahay na may regular na lupa, mga bato o tubig lamang. Maaari itong manipulahin upang makamit ang ilang mga anyo. Maaari itong itirintas ng magkasama. Napaka-flexible din ito at hindi ito nangangailangan ng labis na atensyon. Pangatlo, ang halamang tea na lokal na kilala bilang tungkod pare ay isang napakakulay na halaman. Ang maswerteng aspeto ng halamang tea, bukod sa malalawak na dahon nito at ang ningning ng matapang na purplish green na kulay nito, ay mayroon itong mga katangiang nakakagamot. Ito ay isang prominenteng halaman sa mga tradisyonal na relihiyon ng Southeast Asian, Austronesian at Papuan people. Mayroon itong napakalaking appeal hindi lamang para sa kulay nito, kundi pati na rin sa mistisismo na nakakabit dito. Pinakamainam itong itanim sa labas sa ilalim ng sikat ng araw. Pang-apat, prayer plant. Ang halamang ito ay may malalawak na dahon at hindi mahirap alagaan. Sa katunayan, mahilig itong mapag-isa. Ito ay mabubuhay basta't mabigyan lamang ng sapat na sikat ng araw at tubig. Panglima, ang five fingers plant na kilala rin bilang dwarf umbrella tree. Nakuha ang pangalan nito mula sa mga tambalang dahon nito na karaniwang nahahati sa 5 bahagi. May paniniwala na ang paghahanap ng isang dahon na may 6 na daliri ay itinuturing na swerte, katulad ng paghahanap ng isang clover leaf na may 4 na dahon. Ang fingers of Buddha, isa pang uri ng Schefflera, ay may tambalang dahon na nahahati sa 6 o 7. At ang paghahanap ng isang 8 segment na dahon ay itinuturing na tanda din ng swerte. Ang mga five fingers plant ay madaling alagaan. May mga maliliit na varieties ito na angkop para sa pag-aalaga sa loob ng maliit na espasyo tulad ng mga condominium. Pang-anim, snake plant. Ang snake plant o Sansevieria ay kilala din sa tawag na mother-in-law's tongue. Ngunit naging karaniwan na itong kilala sa siyentipikong pangalan nito na Sansevieria. Ang matulis na dahon ng halaman na ito ay may maraming katangian na nauugnay sa swerte. Ito ay matibay at madaling alagaan. Pang-7, Aglaonema.
Ang aglaonema at ang lokal na pangalan para dito ay La Suerte, na nauugnay sa halaman na ito sa swerte. Ang mga dahon ay malago at makulay. Ito ay mainam din na itanim sa labas at harapan ng bahay. Pangwalo, spider plant. Nagsagawa ng pag-aaral ang NASA sa mga houseplant na pinakaaktibong nagsasala o naglilinis ng hangin sa interior o loob ng bahay. Kasama na sa listahan ng Sansevieria, aglaonema at spider plant. Ang spider plant ay napakahusay sa pagsipsip ng mga dumi at kemikal sa hangin, habang nagbibigay pa ito ng mas marami pang oxygen. Pangsyam, peace lily. Ang mga peace lily ay gumagawa ng malinis na puting bulaklak. Ngunit kahit na wala ang mga bulaklak, ang kanilang pangmatagalan, makintab at makakapal na mga dahon ay napakalago. Namumulaklak ito sa mas malamig na buwan ng taon sa bandang Nobyembre hanggang Enero. Pang-10, orchids. Bakit itinuturing na swerte ang mga orchid? Ang positibong kalidad na nakalakip dito ay ang masaganang mga bulaklak ng mga orchid pagkatapos mabigyan ng wastong pangangalaga, dahil aminin natin, ang mga orchid ay hindi kasing floriferous ng karamihan sa mga halaman. Kaya't kapag nakapagpabulaklak ang isang grower ng kanilang orchid, sila ay makakaramdam ng kasiyahan sa parehong pakahulugan na ang isa ay gagantimpalaan pagkatapos magtrabaho ng husto upang matupad ang isang layunin o pangarap. Pang-11, rubber tree plant. Ang rubber tree plant o rubber fig o Ficus elastica, ang scientific name nito, ay itinuturing ding maswerte sa maraming dahilan. Ito ay matibay, may mga dahon na malalaki, malalapad, makintab at makulay. Ang halaman ay magandang tignan at madaling alagaan. Kapag pumipili ng rubber tree, pumili ng isa na ang mga dahon ay nagsisimula sa base o baba nito, dahil nangangahulugan nito na ang halaman ay malusog. Arang pang-12, jade plant. Ang halamang jade ay madaling lumaki bilang isang houseplant. Ang Crassula ovata ay isang pangkaraniwang houseplant na karaniwang tinatawag na jade plant o mas madalas na tinatawag na money plant. Ayon sa feng shui, ilagay ang jade plant sa loob ng bahay sa tibok silangan direksyon ng iyong bulwagan o silid para salubungin ang suwerte sa pera. Ang direksyong southeast ay ang wealth area ng bahay ayon sa Bagua Map. Upang hikayatin ang kalusugan, pagkakasundo at umuunlad na negosyo, ilagay ang halaman ng jade sa direksyong silangan o east naman. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.